Mismong Golden State Warriors na nga po mga idol ang nagsabi pagkatapos na malaglag sa playoffs, malaki pa rin ang tiwala nila sa kasalukuyang lineup lalo kina Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Kaya mukhang wala na rin naman silang gagawing pagbabago pa this off-season. Sadyang may ilang mga bagay ang dapat ayusin kagaya ng pagkuha ng bagong sentro na makakatulong sa kanila. Kita nga ninyo kung gaano sila nahirapan sa mga big man ng Houston Rockets at Minnesota Timberwolves sa kanilang last 2 series. Kaya masusolusyonan nila ito kung plano nilang kunin si Brook Lopez na isa na rin namang ganap na free agent matapos ang kanyang kontrata sa Milwaukee Bucks. Kaya libre nila itong makukuha sa free agency market nang wala silang isinasakripisyong asset. Para nga sa inyong kaalaman, nag-average lang nga po si Lopez ng 13 points, 5 rebounds, 1.8 assists per game. Meron rin naman itong dissenting shooting, 50% lalo sa 3-point line, kaya siya nga ang pinaka nababagay na big man sa sistema ng Golden State Warriors. Samantala, katulad nga po ng napag-usapan natin, priority ng Lakers ang pagsisitanggalan ngayon ng mga big man kagaya ni na Jackson Hayes, Maxi Kleber at si Alex Len na desidido nga pong magkaroon ng bagong sentro. Maliban dyan, seryoso rin naman ang front office sa pagkuha kay Giannis Antetokounmpo sa isang trade. In fact, once na magkasundo sila ng Bucks sa isang trade, hindi nga sila magdadalawang isipan na kunin ito. Mismong si Giannis na ang matapang na nagsabi sa media, isa ang Lakers sa mga teams na gustong sunod na paglaruan nito kapag umalis siya sa team. Matagal na rin naman itong interesado na sumali sa isang bigger market na merong mga superstar na kayang suportahan siya sa titulo. Kaya sisikapin nga ng front office na ibigay kay Giannis ang mga kagustuhan nito once na makuha nila siya kung papalarin man sa isang trade. Sa kabilang banda, matagumpay ang Denver Nuggets na natalo at mabawian ng OKC Thunder sa Game 6. 119-107 na pinangunahan ni Nikola Jokic na merong 29 points, 14 rebounds, 8 assists. Jamal Murray 25 points at si Christian Brown na merong 24 points. Pero hindi rin naman dito mananalo ang Denver kung hindi dahil sa pag-step up ni Julian Stroutel na nagtala rin naman ng 15 points kasama na ang ginawang sariling scoring run sa 4th quarter upang malamangan nila ang OKC Thunder. Dahil dito napuwersa ng Denver ang Game 7. Pero this time, home court naman ng OKC Thunder gaganapin ang last game. Kaya umpisa pa lang dehado ang Denver. Pero kung si Jamal Murray ang inyong tatanungin, wala nga siyang pakialam kahit home court ito ng kalaban. Hindi rin naman sila dito magpapa-apekto since mag-focus nga sila ng doble sa gagawing bagong game plan sa kanilang gagawing do or die game. Ilang beses na rin naman silang naglaro sa Game 7 kaya siguradong kaya nilang i-handle ang pressure dito, hindi kagaya ng Thunder. Kaya naniniwala siya na maipapanalo nila ang last game sa second round ng NBA playoffs.